Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, na naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang naging ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang simbang gabi sa inyong lahat. Pakitanong sa katabi, pang ilan mo na to? So sa inyong lahat na naririto, uniulit ko isang mainit na pagbati sa ikalawang gabi ng simbang gabi. At binabati ko rin at wine-welcome yung mga ngayon lang dumating sa second day.
Ganon din ang pagbati sa mga kapatid nating unti-unting bumabalik sa simbahan. Pagbati rin sa ating mga kapatid na matatandang naririto, mga lolo't lola ng mga OFW, mga may sakit na sumusubaybay sa atin sa online media. Tayong lahat ay dumarating sa simbang gabi na may dalang pag-asa. Yan naman ang aking inaasahan, na sa kabila ng ating mga pinagdaraanan sa buhay, meron pa ring nananatiling pag-asa. Kayong lahat ay malugod kong tinatanggap dito, sapagkat ito ang tahanan ng mga anak ng Diyos. Amen? Pakisabi sa sarili, ako ay anak ng Diyos. Ang simbang gabi ay isang tradisyong napakahalaga, makahulugan na tradisyon sa ating mga Katolikong Pilipino. Sa loob ng 9 na araw, ay inihahanda natin ang ating mga sarili para sa pagsilang ng ating manunubos. Gayon din, ipinapaalala sa atin ng simbahan na ang 9 na araw, ang 9 na gabi na ito ay sumasagisag sa 9 na buwan na dinadala ni Maria sa kanyang sinapupunan ang batang si Jesus. Kaya sa ikalawang gabi, ito yung 2nd month ng pregnancy ni Mama Mary. Pagbukas ay hindi ka na dumating, inabort mo na si baby Jesus. Walang simbang gabi. Kung pupunta ka lang sa huli na, hindi ko alam kung anong lalabas doon. So kailangan, upang ang isang bata ay lumabas ng malusog at buo, kailangan ng 9 na buwan. Of course, merong mga premature babies, pero dadaan yan sa incubator. Pero sa ordinary takbo ng buhay, kailangan ng 9 na buwan. At habang palalapit na ang Pasko, ang simbang gabi po ay ating pakikipaglakbay kay Maria. Kasabay ang paghiling sa kanyang panalangin para sa atin upang tayo tulungan na makilala at tanggapin si Jesus bilang ating manunubos, bilang ating pag-asa. At sa simula ng ating paglalakbay nito na sinimula natin kagabi, nais kong buhayin sa puso ng bawat isa yung mensahe na ikaw ay mahalaga. Sabi mo sa sarili mo, ako ay mahalaga. Kasali ako. May puwang ako sa puso ng Diyos. Ibig sabihin, walang etsa puwera dito. Wala. Mayaman ka, 10 digits ang iyong sweldo, o 3 digits lang, kasama ka. Hindi ka pwedeng paalisin. Kapatid, kung ito yung unang pagdalo mo sa simbang gabi, welcome. Hindi ka tatanungin, na bakit ngayon lang dumating? Walang magtatanong sa iyo. At kung ikaw naman, kapatid, ay matagal nang nawala sa simbahan, kung sa anumang kadahilanan, at pinili mong bumalik ngayong gabi sa araw na ito, ikaw ay tinatanggap at niyayakap ng buong init ng ating simbahan. Kasali ka pa rin. Kung ikaw ay dumating na may dalang pag-aalinlangan, kung dumating ka dito ngayong gabing sugatan, pinagtaksilan, iniwanan, kinalimutan, kung ikaw ay narito at meron kang mga tanong sa iyong puso,
ang handog ng simbahan ay isang mainit na pagtanggap at pagyakap sa iyo, kapatid. Kasali ka, hindi ka echa puwera. Sapagkat ang simbahan ay hindi lamang para sa mga taong inaakalay siya'y karapat-dapat. Kumbaga sa English ay entitled. Ang simbahan ay para sa lahat na naghahanap sa Panginoon. Ngayong gabi, napakinggan po natin ang talaang kanan, genealogy ng angkan ni Jesus. I'm sure wala kayong natanda ang pangalan malibang kay Jose, Maria at Jesus o Abraham. Yung iba ay wala na. Mahalaga sa bawat isang tao ang malaman at mabatid yung kanyang pinanggalingan, pinagmulan. Mahalaga ang mapabilang sa isang angkan, lalo na kung angkan mo ay maringal, marangal. Sa kabilang dako, napakahirap ibangon ang karangalan ng isang buong pamilya kung ang ilan sa kasapi nito ay nagdulot ng napakalaking kahihiyan. Minsan nga, pupunta ka sa Supreme Court, babaguhin mo yung iyong apelyido. Babaguhin mo yung pangalan. Minsan, itinatatwa pa nga natin ang mapabilang sa isang pamilya, lalong-lalo na kung mayroong bahid ng kahihiyan ang ating pangalan. Kung inyong palalalimin ang inyong kaalaman sa Biblia at kayo babasa sa Lumang Tipan, mababatid ninyong doon sa listahan ng mga salin lahi ni Jesus, hindi lahat ay mabubuti. Meron doong mamamatay tao. Meron doong babaeng, alam nyo na. Pero hindi ikinahiya ni Jesus na mapabilang sa isang lahi, sa kanyang lahing pinanggalingan na may mga masasamang tao din. Yung kanyang pagiging tao, his incarnation, he embraced the good and the bad side of humanity. Ito yung panawagan sa atin ngayong gabi na walang pamilyang perpekto. Except kung apelyido mo ay, ang galing nyo talaga. Wala, di ba? Meron ba ditong, meron ba ditong ang family name ay perfecto? Wala naman, no? Di makulangan. Wala. Ang bawat pamilya merong kahinaan, meron ding kalakasan. Makikita natin sa kasaysayan na minsan may mga kapatid tayo na sasabihin, ayoko nang umuwi sa Pilipinas, wala man akong babalikan. Hindi. Iyon ang iyong pinanggalingan, doon ka babalik. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nagmula. Kailan tayo napabilang sa angkan ni Jesus? Kailan tayo napabilang sa mga pinagpalang anak ng Diyos? Nung tayo po ay pumasok, dala tayo ng ating mga magulang sa simbahan at tayo ay pinabinyagan. Ang unang tanong ng pare bago binyagan yung bata ay, ano ang hinihingi mo sa simbahan? Anong sagot? Hello? What do you ask of the Church of God? Hello?
Sino ba dito magpapabinyag? Wala. Ang sagot ay binyag po, baptism. Pero sa lumang rito, ang sagot po doon ay pananampalataya. Yun ang hinihingi ng magulang para sa kanyang anak. Hinihingi sa simbahan, Panginoon, bigyan niyo po ng pananampalataya ang aking anak. At ito'y sinasagawa sa pamamagitan ng binyag. Ito yung pintuan para makapasok ka sa angkan ng simbahan, sa pamilya ng Diyos. Nakakalungkot lang isipin, mga kapatid, na sa pagdaan ng mga panahon, ang mga magulang iniintay. Hindi ko alam kung anong iniintay at hindi agad pinabibinyagan ng mga anak. Iintayin pagpiesta ng kanilang bayan para menos gastos. Sabay yung piyesta, sabay ang binyag. Hindi po. Ang nakaugilan nating mga Katoliko noon pa, as soon as possible na ipinanganak ang bata, pinabibinyagan. The next day or the following day, pinabibinyagan agad sapagkat hindi mo alam ang kalusugan ng bata. Pero ngayon, iba na yung takbo ng panahon. Nag-iintay ng 1 buwan, 2 buwan, minsan taon. Father, pupunta kami po ng Pilipinas, magpapabless po kami, bless po yung inyong aking anak. Ilang taon na yan, lumalakad na po, nabinyagan na, hindi pa po, lumalakad na, hindi pa nabibinyagan. Ikaw ay isang Katolikong ama't ina, obligasyon mo na pabinyagan ng iyong anak. At hindi basta pabibinyagan, sapagkat sinasabi ng pare pagkatapos yung sagot na yung nais po namin pabinyagan ng anak, sasabihin sa iyo ng pare, sapagkat hinihingi mo ang binyag, tanggapin mo rin yung obligasyon na siya'y turuan sa pananampalataya. Ang tanong, anong ituturo mo? May alam ka ba? Umaatin ka ba ng catechism? Ano yung ililipat mo? What will you transfer to your child? Kung ang iyong pananampalataya ay hindi ganun kalalim. Tandaan niyo mga kapatid, bilang mga pamilyang Katoliko, ang pangunahin nating obligasyon sa mga anak ay hindi yung bigyan sila ng health insurance, kung ano pa pang mga bagay, kundi yung kanyang spiritual advancement, yung kanyang paglago ng kanyang kaluluwa at espiritu at kanyang pananampalataya. Dati, kapag ang mga magulang ay nagkaanak, sa isang tradisyon ng mga Katoliko, at least sa Pilipinas na nanggaling tayo, sa inyong mga ninuno, pag nanganak ang isang magulang, isang nanay, at hahanapan ng pangalan, hindi sila nag-iimbento ng pangalan. Kumukuha sila ng pangalan ng santo. At ang mga Katoliko noon ay merong listahan, meron silang tinatawag na kalendaryo, na sa bawat araw ay may pangalan doon ng mga santo. Tabi-tabi, sa 28th birthday ko, binuksan ng aking lola ang kalendaryo at doon sa nakalagay doon sa 28 de Disyembre, Troadio. Hindi sila namili. Yan ang pangalan mo. Kahit ayaw ng nanay mo, tatay mo at lumaki ko, yun ang pangalan ko. Ngayon hindi na. Mga tao moderno na kayo. Yung mga initial ng tatay at nanay, pagdudugtungin. Ano ba yan? JB, JM, MJ, CR.
Maya naman kayo, no? Bigyan nyo ng pangalan na ikatutuwa ng bata. Tabi-tabi, meron ako ditong kinasal many years ago sa interview. Nakalagay doon sa pangalan, Abu Dhabi, Madlang Bayan. Sabi ko doon sa lalaki, ba't naman Abu Dhabi pangalan mo? Kasi yung tatay ko po, dito nagtrabaho ng matagal eh. Dito rin ako nabuo. Siguro dahil sa pagmamahal ng tatay ko dito sa Abu Dhabi, ibinigay sa akin ang pangalan, Abu Dhabi. Huwag ganon. Pag binigyan mo ng pangalan santo ang iyong anak, merong isang banal na santong mag-aalaga sa iyo. Amen? Yeah. Ito po ay isang pagsasariwa sa atin kung bakit tayo naririto. Ang binyag, ang unang pagkakataon na kung saan tinatanggap tayo bilang anak ng Diyos. Dinala kayo doon na anak ng inyong mga magulang. Pero nung tayo ay bininyagan, inako tayo, inampun tayong anak ng Diyos. Kaya napakahalaga sa bawat Katoliko na alam niya ang araw ng kanyang binyag. Tabi-tabi sa mga naharapan ko, ay humarap sa akin sorry. Kayo tatanungin ko. Yung una, kailan ka bininyagan? Hindi alam. Ikaw, ate, ano daw? December 25, 31, 19? Wag na. Ikaw, bagsak. Ikaw. Pareho kayo? Wag mo itanong sa kanya, dapat ikaw ang alam mo. Kailan ka bininyagan? Ikaw. Bon? Ikaw. Ba? Baka nanguhula lang kayo, Huwag niyo kalulukin. Kikidlatan kayo, ikaw. You don't know. February 14. September what? June. Basta June. Ikaw, boy. Hindi alam. I'm sure 80% siguro dito hindi alam ang kanilang kailan sila bininyagan. Tanungin niyo, kailan kayo bininyagan, Father? November 28. Malaki na ako. Sapagkat pinanganak ako nung panahon ng Hapon, nagtatago mga magulang ko kasi hindi na pabinyagan. Anyway, mga kapatid, kung pinahahalagan nyo ang inyong birthday dahil doon ka naging tao, kung pinahahalagahan ninyo ang inyong wedding anniversary na hindi makakalimutan, o kinalimutan nyo dahil iniwan ka ng jowa mo, huwag nating kalilimutan yung araw na sinabi sa iyo ng Diyos, ikaw ay aking anak. Hindi kita ikinahihiya. Kasali ka. Hindi ka etsa puwera. So doon sa mga kailan dumating, mga kapatid, isang mainit na pagyakap sa inyo. At naway bukas, narito kayong muli. Amen.